Himas Rehas. Ngayon, si Franz Garcia Ruiz, dating amo ng inabusong domestic worker na si Nanay LV matapos ma-cite in contempt ng mga senador ngayong araw. Hindi na masikmura ng ating mga mambabatas ang mga kasinungalingan ni Ruiz sa kanyang mga pahayag kaugnay sa pang-aabuso kay Nanay LV na nagdulot nga ng bahagyang pagkabulag ng matanda. Matapos ang ilang sesyon ng pagdinig sa Senado, ay malamang sa malamang ay nabunutan ng tinik sa dibdib si Nanay LV dahil alam nito na sumasang-ayon ang hustisya para sa kanya. Bato, and this woman is lying through her teeth. Totoo bang nanakawa kayo ni Aling LV? As you mentioned in the last hearing, ano ninanakaw sa inyo? Yung 12,000 po na ninakaw nung nasa Tianggian po kami, sa bahay yung pera na sa may bag. Doon allegedly nung nagnakaw siya, pinabarangay mo ba siya? Pinapulis mo ba siya? Hindi po, Your Honor. Bakit? Kinausap ko Ano po. sinabi mo? Tapos sabi ko po, umuwi ka na lang Ate LB kung ganyan lang nananakawan mo ako. Ay, ang sabi niya po, pasensya ka na ate, hindi ko na po ulitin. Pledge na lang po ninyo sa akin, sabi niya po, Your Honor. Aling LV, totoo ba sinasabi ni Madam? Hindi po, totoo. Nagnakaw ba kayo ng 12,000? Hindi po. Bakit niya sinabing nagnakaw ka? Hindi ko po alam. Basta po, lagi po yan, lagi niya sinasabi sa akin, nagkanakaw daw po ako. Wala po po yung totohanan. Kinalitan niyo na po yung gamit ko, wala naman sila nakawa. So, ibig sabihin, pinaratangan ka, nagnakaw ka para pagtakpan niya yung pananakit at pagmamaltrato sa inyo. Opo. Okay. Totoo naman sa paratang nilalagyan niya ng pubic hair yung pagkain mo. Pinagalitan mo ba si Aling LV? Dahil doon. Yung pinagsabihan ko, bakit naman kako Ate LB naglalagay ka ng mga madalas na pagkain? Salita, ano? Sinaktan mo ba siya? Hindi po. Ha? Hindi po. Ilang beses ba niya ginawa ito? Yung sinasama paglalagay ng pubic hair sa pagkain mo? Maraming beses po. Maraming beses po. Kaya po may liter siya sa akin na nilagay. O kung marami na siyang atraso sa inyo, marami na siyang beses naglagay kung ano-ano sa pagkain mo, at nagnakaw siya, pinagbintangan mo nagnakaw siya, bakit dapat dun pa lang pinalayas mo na siya, pinaalis mo na siya? Hindi po namin pinapalayas, Your Honor. Sa totoo lang po. Dahil yung iba pa mga napunta doon at nakakakilala sa kanya, ang sabi sa akin, isakay mo na, sinama pa namin sa San Jose yan, iniiwan namin sa Concepcion at taga doon daw siya, ayaw niya namang bumaba. Gusto na nga niyang umalis. Sabi ni Aling LV, gusto niya nang umalis. Hindi siya makalis dahil wala siyang pera dahil hindi mo siya sinisweldoan. Meron po siyang hawak na pera, Your Honor. Wala nga daw kahit kapingin siya nung araw na yan. Wala nga daw siya dalang pera. Pinapalitan niyo pa nga yung mga damit niya. Wala raw siya nakuha. Meron po, Your Honor. Meron pa pera, Aling LV. Wala po, kasing kundulin. Buhat nag-decide ako sa kanila, wala po talagang inaabot sa akin. Simula nung August 11, Aling LV, kayo na masukan ng 2019. Nung August 7 po yun, hindi po August 11. August 7 po yun. Oh, August 7 pa pala. Ang sinabi ko mo kasi dito, August 11. Ano ba to? Talaga totoo? Sinulat ko po dito, sinabi mo kanina, August 11. August 11, 2019 po, Your Honor. Ha? Ano po? August 7? August 7, 2017. August? Nung nag-start po ako sa kanya, August 7 to 2017. 2017 pa. Opo. O ang sinabi mo kanina sa akin, una siya namasukan August 11, 2019. Oh, ano ba totoo? Sinabi niya, 2 years ang discrepancy. Opo, 2 years talaga ang sinasabi niya. Pero po kami nung August 17, nasa barangay 6 po kami at that time sa kalsada po kami, doon kami nagtitinda. Manang, Franz. Ang sinabi niya, kailan mo siya unang nakilala? August 10. August 10. Dahil doon sa birthday ng aking kapatid. Tapos, August 10? opo, Ano taon? 2019.
Ang sinabi niya, ang una niyang pasok sa iyo, August 7 of 2017. Ano, sandali, LV, nung pumasok ka ng August, ang sinasabi niyo sa akin, amin dito lahat, August 7, 2017. Tama po ba? Opo, pero nag-start po ako sa kanya, August 7, 2017. Kaya nga, yun ang unang araw mo na namasukan sa kanya. August 17. Bilang ano? Yung pong start ko po sa kanya, sabi nga sa kusina, daw po ko. Pagkatapos ko daw po sa kusina, pwede daw po ako tumulong sa tindahan. Sa tindahan. Sa nagtitinda po ng gulay, doon po sa tindahan. Sa, halos malapit sa bahay nila. Tindahan po ako sa may kusina ng tindahan. Ano, yung tindahan sa bahay nila? Hindi po sa palengke yan, sa Sa palengke. palengke. Alright. So may discrepancy halos 2 taon. Kasi pumasok, sabi niya 2017 siya ng August. Kaya sinasabi mo, 2019 ng August. Dahil sa Barangay 7 si Ate LB pumasok sa amin, Your Honor. Ano? Dahil sa Barangay 7 pumasok si Ate LB sa amin ng 2019. Anong barangay 7? Saan ka man namasukan ng 2017, Aling LB? Hindi sa barangay 7? Doon po ako doon po dinala ng barkada ko sa kanya sa barangay, sa tindahan na po sa palengke. Anong barangay? Basta ko po palengke yun, hindi ko lang po alam. Tama sinasabi niya. Nagtrabaho siya ng 2017 sa'yo. Hindi lang 2019. 2019 lang po siya pumasok sa amin, Your Honor. Sinabi niya 2017 eh. Ako nga po ang tumanggap sa kanya, Your Honor, kaya alam kong 2019 dahil may mga pictures pa din po ako nakasama namin sa pictures. Meron ka bang prueba na 2017 kayo nagtrabaho, Aling LB? Pa? Meron kayong katibayan na nagtrabaho kayo ng 2017 na hindi 2019? Tinapon nga po yung notebook ko, nandun po sa listahan ko yun. Sabi ko, isusulat ko yung start ko dito. Tinapon niya po yung mga gamit ko. Tinapon niya yung mga gamit mo? Tinapon po lahat ang mga damit ko. Kailan ito? Di ko lang po tanda kung ano. Hindi, tinatanong ko po, ano po ang katibayan ninyo na kayo na masuka noong August 7 of 2017? Yun pong sa notebook ko po yung sinulat eh. Sabi ko, isusulat ko kung kailan ako nag-start dito. Meron ba kayong testigo na pumasok kayo ng 2017 sa pamamahay ni Franz? Ito ba sila Dodong? Nandun na ba noong 2017 itong mga ito? Wala po. Ito si JM tsaka Patrick. Wala pa po. Wala pa, kayo lang. Sino ang kasama mo noon? Di ko na po kilala ang mga kasama ko dati, mga nag-alisan po. Itong yung katabi mo si Faye. Diba yun? Wala pa siya noon? Wala pa po. So, sino ang kasama mo kasambahay na tumutulong kay Franz? Yung pong kapatid niya, sa Tini lang po. Yung kapatid niya. Wala kang ibang kasambahay. Wala po ako. Ikaw lang ang nandun. Po. Kayo lang po ang nandun. Aling Alvi. Po. 2017. Po. Kailan pumasok itong mga sila JM, si Patrick, at si Dodong? Hindi ko na po tanda, basta po nakapasok lang. JM, kailan ka pumasok sa trabaho kay Franz? 2021 po. 2021. Ikaw, Patrick. 2021 din po. Ikaw, Dodong. Kailan kayo namasukan sa kay Aling Franz? Kailan ka nagsimulang magtrabaho kay Aling Franz? Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong taon? Hindi lang ko alam po eh. Anong papasok namin doon eh. Anong lang? Hindi ko alam eh. Basta papasok lang kami ng trabaho. Okay, mali. Okay. So, Madam Franz, sinabi mo sa last hearing na namasukan sa inyo si Aling LV 2019 at kanina binanggit mo ulit 2019. Sa interview mo naman sa ABS-CBN, sinabi ninyo na 2020. 2019 po, Your Honor, ang sabi ko doon. 2020, nakalagay rito. 2019 po. Tanong lang siguro, Mrs. Franz, yung sabi nyo, yung
panununtok, pananakit ay gawa ng mga empleyado nyo. Nireport nyo sa barangay na imbestigahan o sa pulis kung sinong kasamahan sa bahay ang gumawa kay Aling LV? Wala po, Your Honor. Hindi Tong na late ko na lang na-report? po nalaman, Your Honor, na ganun nga po ang nangyari nung nagsumbong na yung mga kasamahan po rin nila. Nung sinabi rin lang po Kaya nila hindi sa nyo na akin. na-report sa pulis? Opo, Your Honor. Medyo mahaba Mr. ito, Chair, ano hindi, yung portion na tinanong siya kung sinong nanuntok. May sagot siya. Technical. Post, doon pa lang. Hindi ako polygraph machine, ha? I am not a polygraph machine. I am not claiming to be a master investigator. Pero, yung sagot mo lang na yun, klaro na. You're grouping for words. Naghanap ka nung iimbintuhin mong sasabihin mo. Nakikita ko na doon. Klarong-klaro yun. Alam mo, pag investigador ka, you are after the verbal and non-verbal messages that is coming out from your subject. Makikita verbal at non-verbal, makikita mo, yun lang, Mr. Chair, gusto ko lang ipakita, emphasize na talagang may pinsan to lie itong ating resource person nandito ngayon. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa dahil panay kasinungalingan itong sinasabi niyo. Mr. Chair, since we have heard the testimonies of the resource persons present here today, in the name of JM, ano ito? What's your family name, JM? Taroma, Patrick, Simbahon, and Dodong, alias Dodong. And there are a lot of witnesses who wants to come out and to testify against Ms. Franz. And those who are willing to testify wants to come out, like for example, itong si Pau Pau and the garbage collector. Maybe we can summon them in the next hearing, maybe by next week, because we are going to have our recess the week after next. So, and this woman, our resource person, Mrs. Franz, have been giving a lot of inconsistent answers coming from me. And I believe that this woman, Ms. Franz Ruiz, is the mastermind of everything, of maltreating, of inflicting severe injuries, leading to the total blindness of Aling LV. Therefore, Mr. Chair, I move that we cite this woman, Mrs. Franz Garcia Ruiz, in contempt. I second the motion, Mr. Chair. There is a motion here coming from Senator Estrada to cite in contempt Mrs. Franz Garcia Ruiz, duly seconded by Senator De La Rosa, and under the rules of the Senate, as affirmed. Maybe, Mr. Chair, we better confine her at the Pasay City Jail, not here in the Senate. And if I may continue, Senator Estrada, under the rules of the Senate, as confirmed by the Supreme Court in Balag versus Senate GR 234608, July 3, 2018, and other relevant Supreme Court decisions, the committee may, as affirming likewise the case of Arnold, cite a resource person in contempt. And the Sergeant at Arms may be directed by this committee to detain the said person cited for contempt. There is a subsequent motion, unless the first motion is amended by Senator Estrada, to detain Mrs. Franz Garcia to commit Mrs. Franz Garcia to the Pasay City Jail. The chair
would perhaps ask the movant to reconsider the Pasay City detention and instead commit said Mrs. Garcia to the Senate premises for the reason that we will also be needing her immediate presence during next week's hearing, unless Senator Estrada would want to retract his modification, or Mr. if Senator De La Rosa would support the subsequent Mr. Chair, motion, amended motion, if I may. the committee would decide accordingly. Senator, Yep. Mr. Chair, Yep. if Senator I may, Estrada first. I will not withdraw my motion. I still insist that she be committed at the Pasay City Jail, because Pasay City Jail is just near the Senate. We can always subpoena her or call her attention in case this committee needs her presence here. Mr. Chair, That was the pleasure of Senator De La Rosa. before you rule the motion of Senator Jingo Estrada, may I move for a 1-minute suspension, Mr. Chair? Para mag-usapan tayong tatlo. Session is suspended for 1 minute. The members of the committee will retreat to the adjoining room. The hearing is resumed. Senator Estrada, there is a pending motion with a modification, not duly seconded. May we know the pleasure of Senator Estrada, whether he is amenable to sticking to the original motion or to the modified motion. Senator Estrada, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Upon consultation with my colleagues, the Chairman, Senator Tolentino, and Senator Bato del Rosa, I withdraw my second motion to commit her to the Pasay City Jail and instead commit her here in the Senate jail. Thank you, Mr. Chair. The said motion was duly seconded by Senator De La Rosa. Finding no other objections, comments from our other colleagues, the Senate Committee on Justice and Human Rights, after consultations with the members and a closed-door deliberation, hereby approves the said motion of Senator Estrada and a detention order be issued to Mrs. Franz Garcia Ruiz for continuously evading the questions propounded by the members of this committee, as well as falsely testifying under direct examination by committee members and consistent with the rules of the Senate, which considers a commitment order issued by a committee as a contempt of the Senate. The Sergeant at Arms is hereby directed to place under detention within the Senate premises said person, Mrs. Franz Garcia Ruiz, with visitation rights accorded to his family members as well as counsel, effective today,